Welcome to ABM Online PH, your YouTube channel where everything and anything about accountancy, business, and management is just one click away. Brought to you by Rainier D. Sabino. Subscribe now. Revenue Recognition Principle. So parang ito rin yung sa accrual accounting assumption, where revenues are recognized as soon as goods have been sold or service has been rendered, regardless of when the money is actually received. Next naman natin ay yung tinatawag nating materiality principle. So it allows an accountant to violate another accounting principle if an amount is insignificant. Sa accounting may batas, pero pwede ka naman lumabag. Pero, dapat immaterial or insignificant yung amount at hindi makakaapekto sa decision-making ng mga users ng financial statements. Paano ba natin malalaman kung immaterial yung amount? So una, after seeing the financial statements at hindi nagbago yung decision mo, immaterial yung amount. Pero kapag ka nagbago yung decision mo after seeing the financial statements, ibig sabihin, material yung amount. Ibig sabihin, nakaka-apekto na ito sa pagdedesisyon mo as user of those financial statements. So, i-relate natin sa'yo bilang isang estudyante, no? So, halimbawa, yung baon mo, 100 pesos kada araw. Tapos, nawalan ka ng 5 piso. So, syempre, yung 5 piso compared to 100 pesos, bali wala lang yon. So, immaterial siya. Pero kung yung baon mo naman ay 10 pesos lang at nawawalan ka ng 5 pesos, nako, hanapin mo yun sa lahat ng kaklase mo. Diba? Next naman natin ay yung tinatawag nating objectivity principle. So, it requires business transactions to have some form of impartial supporting evidence or documentation. So, sa mga accounting problems na ma-encounter mo in the future, so lahat yan ay nakasulat na lang mula dun sa first day nung transaction hanggang dun sa ika-last day. Kumbaga naka-state na lang siya. Pero syempre, sa tunay na buhay, bago nangyayari yun, kailangan merong mga supporting evidences. So for example, yung transaction ay nag-deposit yung may-ari ng pera niya sa name ng business. So ano yung supporting evidence na kailangan natin doon? So syempre, kailangan natin yung deposit slip ng bangko na katunayan na siya ay nag-deposit doon sa business. So kumbaga, hindi mo i-record yung isang transaction na wala kang pinangahawakang papel. So, halimbawa naman din sa mga purchases natin ng merchandise or goods. So, syempre, bago mo i-record yun, kailangan meron kang katunayan na merong resibo galing sa grocery or sa supplier mo or sa manufacturer na meron kang binili na goods or merchandise doon sa firm nila. Yung mga supporting documents na tutulad ng resibo, deposit slips, withdrawal slips, at saka yung mga sales invoice, diba? Yung mga purchase orders. So, importante ito para meron kang pinanghahawakan dokumento just in case merong mga auditors. So, pwedeng yung mga auditors mo ay external auditors na outside the company or mas malala kapag ka BIR pa yung nag-audit sa'yo. Kasi kailangan talaga merong mga supporting evidences and documents na kailangan ihain ka sa kanila. So, iyan yung iba't ibang accounting concepts and principles na kailangan lagi mong nasa isip bilang isang accountant as you record all business transactions. So, kumbaga, yan yung guiding force mo in doing or performing your job. So, yung trabaho natin bilang isang accountant ay napaka-crucial sa business. Kasi yung pinaprepare natin mga financial statement, nakakatulong yan sa mga decision makers para mas ma-improve pa yung operations ng business. Kapag ka tama, therefore, tama din yung kanilang magiging solusyon at desisyon sa ating negosyo. So, sana marami ka natutunan sa diniscuss natin ngayon.